Right, and let us pray. Father God, once again, salamat kayo sa mga kaibubang grasya ng ibuto ka namo, na nagdawag, dinito ikaw, Lord God, that we are still alive, kicking. So grateful to you for everything that you have done. Hallelujah, in our lives, in our families, Lord God. Hallelujah, in all aspects of our lives, you are there, O Lord, to bless us. We pray that you will bless all the ears, hallelujah, the hearts, the minds of your people, even the viewers, Lord God, that your name be honored, that your words be understood, and let your anointing flow greatly and mightily, Lord God. Hallelujah, hallelujah, flowing down to your people so that their words be understood and be obeyed and be loved, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So please be seated. And the message of God this morning is about when the shepherds, when Jesus was born. Ang mga magbalantay sa karnero sa diyan si Jesus na tao. So, in the book of Matthew, lahi ang gisaysay dito, the wise men or the magi. Magi is ang interpretation, Magi is the wise man. Kung diri sa Luke is gisaysay diri ang mga shepherds, ang mga magbalantay. So gisaysay dinhi nga ang mga shepherds were staying at night that Jesus was born. Okay, the night that there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. So the shepherds, let's proceed to the next one. The first one is, okay, next pa na slide. The shepherds, they stayed in the fields, guarding their flocks at night. Ang mga magbalantay sa karniro, naa sila sa sila mga natuan dito yung mga karniro. Ganman, guarding their flocks at night, nagbantay for protection. E di naman mukaon ang mga karniro inigabi. Magpahulay, o sa atong pagpahulay na amangpoy panulay. Amen. Sa atong pagpahulay na ay panulay. Nga, gusto mo atake, and walay ka baut-baut ang mga karniro, kay ang karniro walay ikasukol. So nakinanglan sila magbalantay nila, nga muoy mo, batok kung naay mo, sulong nga panulay. So, protection. In other version in the ESV, the shepherds, keeping watch their flock by night. Nagabantay sa ilang mga hayop sa kagabion. And what does it means in the spiritual aspect? Panahon nga mga alagad si Ginoo, mga shepherds, mga pastors sa padiha, ang mga alagad si Ginoo, mga prophets, mga teachers sa padiha, nga mag-ampo para protection sa mga membro. Protection from evil people and evil spirit. That is what this verse means. Nga mag-ampo ta sa protection, gaampo mi sa protection sa matag usa. Nga proteksyonan ang matag usa sa daotan nga espiritu, daotan nga tao. Sa mga daotan tao, nagkawatan, matulisan, nga musulod, mangawat. Mingon nila matulog na hagop na ka ito. So do sila mga evil spirit. Matulog ka man og mata. Moto sa tinitabo. Dikalit kiling ang bata, dikalit kalait, taas kayo og kining sa nahilana. And gibato na to sa prayer. Ug salamat. Nga naigahom ang magpagampo. Kaya sa ato mga pagampo, nagtawag tas Ginoo sa iyang call center o sa iyang call center na immediate nga respond, immediate nga healing inihatag kung kita manawag niya. So to call unto me and I will answer you. And I will show you great and mighty things which you do not know. Nindot na call center, walay bayad, walay traffic, walay business. It's God's business. Hallelujah. Manang gusto ni Lord nga, kabaluta, mabuhat sa angan itong buhaton. The best doctor is always ready for all his patients here on earth. Immediate ang iyang response. Immediate ang iyang healing. Hello. Nga na ang shepherd magbantay para proteksyonan ang mga karniro.
ninyo sa literal nga sitwasyon. Ang karnero ba mo ampo ba sa magbalantay? Ang mga literal nga sheep, mo pray ba sa lang shepherds? Dili no kay wala man sa hayop sa pero sa spiritual. Pwede po mag-ampo ang mga spiritual sheep, the mga members. Iampo. Sa tungo sa ingon ni Pablo, pray for us that we can boldly deliver the message of God to the people. Amen. Sa to, pray one another. Wala ingon nga, ang mga pastors, mga prophets, mga teachers, mga workers, ay nag-iampo kay, kung anak ay sila prayer, powerful na. Walay bersikulo ingan ha. Amen. We have to pray one another because prayer is a secret kind of help. It's a helpline. Nga walay pili-pili. Hello. Wala ingon nga ay unya ra na mga batan-on. Una ako na senior citizen nga prayers. Kalibutan. Una ko ng senior citizen kaon eto mo palit sa grocery, sa tambal, asa dapit. Una ko ng senior citizen sa Ginoo. Dili una ko ng citizen. Kinsay mo tawag bisag kinsa automatic si Lord bang nga ay isa. Wa pa man kay senior citizen dito sa kaunahon. Dili nga na si Lord. Ang makaunang tawag, magadawat og tubag. Amen. Hallelujah. So nga ng shepherd. God is the shepherd of our souls. Hallelujah. Kaya usay gusto sa yawa tukbo ng atong soul. Sa atong soul, atong understanding. Tukbo na sa understanding nga. Ay, nagsimba-simba. Kakong ka. Kabaw bitaw, simba-simba. Ako magbuko-buko. Diba? So, iyang i-steal ang atong soul. Kasi ito i-protect. Let's proceed to the next one. Okay. The shepherds, when Jesus was born, they stayed in the fields. Okay, next slide. They saw an angel of the Lord appeared to them. Pagkatao sa bata nga si Jesus. Sila nakikita ang anghel si Ginoo nga nagpakita nila. Kung wala na tao si Jesus, dili sa kakitang anghel si Ginoo. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them. Ang mga magbalantay sa karniro nga gika himutas Ginoo na ay appearance na itabo sa angel. Hello? Appearance. Dili sa kalibutan. Appearance sa lawyer. Appearance sa engineer. With fee. Kinanglan mag-andam na kag imong bayan. Pero sa Ginoo, ang imong right heart and right mind can be an entry that there is an appearance coming from the Lord, coming from heaven. Hello? Na ay magpakita gikas langit. Naa siya mensahe. They saw an angel of the Lord appeared to them. Anghel sa Ginoo nagpakita nila. Dili dautan nga espiritu. Nasa verse 9. Let's proceed to the next one. And they were surrounded by the radiance of the Lord's glory and were terrified. Pagkakita nila sa anghel. Matod pa sa pulong sino. They were surrounded by the radiance of the Lord's glory and were terrified. Let's see that verse. The next verse siguro. Okay, mo na to siya. And the radiance of the Lord's glory surrounded them and they were terrified. Di ba napakita ang anghel nila? Sila nagipakita itong mga nagbalantay sa kanino inigabi. It means not effort. Responsible. Mga maayo magbalantay. Na ipapakabana sa mga karniro. Nag-ampo sa mga membro. Kaya kiampo nga ito. Bato ko. Bunta to sila kibadlongon po ito. Wala nga na. Hello? Giampo para sa protection. O healing. Hello? Muna ang responsibility sa good shepherd. Andamag bilar. Muna isa to pukawon si Ginoo kay ipampo. Luara magina ko pukawon, dili ko patulog ni Lord. Either ipampo ko kay naay naginanglag pag-ampo or naay message si Lord.
Hindi ra bagay na siya munda mo na yung message, kundi mahuman ang message. May kaisa. Hapit na alas 4, ikaw nga Lord, isa na lang dyan ka oras ka pin, tingmatan na ako. Nakatulog ka na yung taon ko, Lord. Mahumanay na po ng message niya. Ikutin ako man, ay gusto conclusion. Patulog ko niya. Pagtulog na ako, as in, lawom, dyan ka ayo, deep sleep, dyan, as in, tulog, dyan, og ay, tulog, og ayo, murag ibawi, ito pila ka oras. Ipamatag, yapon ko ni Lord sa saktong tingnan. Pagmata na ko, murag taas ng tulog. Tingnan na si Lord. Hello? Why? When there is an appearance, because there is a message. And where there is a message, we have to listen. And as we listen, there is an amazing thing that happened. The glory of the Lord surrounds. Ang himaya sige na mo danan. Di ba si Moses? 40 ka adlaw o 40 ka gabi sa bukid sa Sinai. Pag naog niya, nabatan-on yung noong. Nabatan-on ang kusog. Amen! Manang ayogin nga. Tiguang ako. Di ko sa kagbukid. Di pang-bukid akong beauty, di pang-bukid akong ministry. Sa din ato si Muog. Karon si Manang Hadong to pa schedule. Karon na to. O 22. 23 sa Himuog ni. As in, na-recall na ko kay kalubian man ang among atuan. Na-recall na ko itong grade 4. Grade 4 na ko nga years. Grade 4. Yeah, grade 4. So nga man yung environment. Grabe ang ibuot sa Ginoo sa Himuog. Salamat, grabe gid si Lord. Kadala lang ng mga tao dito. Pagka 25 dito mi sa Malay-Balay, bukid mo. Before mi ni adto gi-atake ming tululabad kay mong ulo ko. Ang sa mga idayon ba ni Lord? Labad jud kay mong ulo. Ang duha. Kain pud ilang ibati kasukaon. Ang kulod na nga ang imong giingon pagtuon mig 25. Tungkad jud ako dito jud ka sa aglayan nag-ingon ana no nagsakay mig multicam. Tingnan ko ang akong sangin nga imong ipadayon na is mo ni. Ang problema among physical. Battle ba among atuan? Nga grabe na among prayer battle, grabe nga. Pakita sa Ginoo ang gate, nga solid kisanan, nga grabe ang mga carvings na kay something nga dakugod nga kingdom, grabe nga kingdom dito. Kuundang sa, dala man lagi tag pagkaon, dala mig spaghetti, kuundang sa tagluto dakin. Mag-pray sa taaron ganita, brother. So pray me. Murag mga pait bito nga na hiluan bito bulog ang ulo. Hallelujah. So dito na mga visions, grabe na kami nga vision, grabe na mga bata. But along the way, fight fight. Pag lakaw na namo, wala na balatian. Hello? Testing lang. Kaya nga kung literal to siya, di pwede mong adto. Nga naman, physically, we are not fit for the battle. But our obedience is what God needs. As we step, pagsak na lakad, wala na. Yan naman. Yan na bakita nga usahay. Testingan tas physically. Apan kung dili na ma-discourage, the glory of the Lord, ang himaya si Ginoo, mo surround. Hallelujah. Mo palibot. O ang himaya sa Diyos mo danan. Mafeel na din yung mga halaot kinalaki. Amen. That's the shepherd's experience when obey the Lord. Highly favored. Wala ganingon nga katong mga shepherds nga adlaw ra nagbantay. May pakitaan. Bisag gabi igabantay. Managitaw mga watchmen magbalantay sa mga katawan. Anahon sa kagabion. Let's proceed to the next one. So the shepherds visited by God, the radiance of God is surrounding as God's reflection of God's affection to them as affectionate servants. Ang mga magbalantay sa karniro, gibisitaan sa Dios. O ang himaya sa Dios, nagpalibot as God's reflection of God's affection. Ngay nga tamo ka favored, nga tamo hamili sa akong dughan. As affectionate servants. Ang mga alagad na maluluyon, tagaan pod o ipabati pod sa Lord og kaloy.
Amen! Kay dili baya tanan, alagad sino maluluyo. Kapon nag-parking, ikapon sa lupang taga-pamayapa. And unbelievable ang ginabuhat sa atong kapitan sa barangay Kauswagan. Nandito siya nagdalag roast beef na mo. Pag-order kadaghan na siya nag-order, good siya balik na nga sa bakit yung marinate nila. Pag-abot sa opisina, siya sa may nagluto sila, duha dito sa kanang grilling, electric grill. Para ipakaon sa mua, pero nangaon nami, pero inuto. Makamay tagkapitan nga, maluto para sa mga Hello? Ano naman? Affectionate servants. Flexible. Di ka busig. Sige, tabaw na. Magkata po siya, King. Paging, yan naman, ang tao nga bibiyarian sa Diyos, na affection, na ipagbati nga maayo, dili siya makanig distance. But walay wall, walay babag. Amen. Position cannot be the hindrance if your heart is good. Amen. Ang ranggo position, dili na mo babag. Kung ang kasing-kasing tarong. Pero gas burbuso ang posisyon natin ako. Labaw dyan ko nino. Manubor ko. So, why they were visited by God? Because they were favored by the Lord. Gitaan siya pabrusi Ginoo. Because they are good kind of shepherds with affection. Ha? Good affection. Affectionate sila, maluluyon sila. Diba? Kadumdum na noon ko, atong naglabay sa wall ako sa Facebook. Katus, rebuildi nga naigo. Katong i-repost na ko. Gibiyaan na sila kauban. Nagkadugo-dugo, grabe ang dugo dito sa, nagkalat dito sa iyong area. Nakuanan og sundalo. Gi-rescue siya, gi-kuhanan, gi-first aid, gi-dalag hospital, gi-pakita agugma. O sa nitabo, na-change ang iyang heart. Ingon siya, dili na kumupanig sa ilang grupo. E pulos na ito kapungot pa ni Malus. Nakaroon gigugma ko. Because the shepherds, ang isang ng tao na maluluyon, makahuwin og souls. Amen. Makabag-og kinabuhi kung kita maluluyon. Let's proceed to the next one. So the shepherds, they receive the good news that will bring great joy to all people. The Savior, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem. Sila'y nakadawat sa mensahe ang mga shepherds, magbalantay sa karnero, nga maayong magbalantay, maka-receive of message from the Lord, fresh message from the Lord, direct message from the Lord, that there is a good news that will bring great joy to all people. Nga maghatag og dakong kalipay sa tanan kanila naman. Ang iyang i-offer kaluwasan. Kay ang makatug langit katong nakadawat ng kaluwasan kay gi-connect ang iyang kinabuhi sa Savior. Unsa man nga millions ang imong gift, millions ang imong income sa imong trabaho, unya wa kay kaluwasan. Pagamatay. Murag yapong lawuma sa lubnganan. Murag yapong lungunan. Pero mahal lang lungun. Pero ang paingnan, asa man? Pahirya magpaingnan ang tao? Dili. Pobre kag dato. Kung nakadawat na ka sa dako nga gasa nga maghatag kuno og kalipay. The Savior, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem. Nga naman, salvation is the greatest gift that God offered to all people here on earth. Mansaman ka, perti ka natua. Ito, kung sa daw kunoy, madaw-daw sa tao, nga naangko na niya ang tibok kalibutan, apa naging nalaglag. Naita ko nga pwede nga, tibok kalibutan, is dato lagi kay siya. Bisag asa siya mo, paingon, kaya niya, wala problema.
Bukaon siya, minilyon sa isa ka meal. Kaya na niya. Dato na di kay siya. Sikat kay siya. Ibukad na kayong atray sa iyang kuan, iyang ka sikat. Pero tubangan si Ginoo, wa siya nailihi. Wala siya lista dito sa libro sa kinabuhi. Nga naman, iyan nang ipa. Si Garbo yung kadato. Ang Laodicea, dato nga Christian. Pero layo na sa Ginoo. Smyrna, espiritin pobriha, pero doon sa Ginoo. Ang atong pag-asinso, depende sa atong pagpaningkamot o pagpahimuot sa Ginoo. Hallelujah. They received the good news that will bring great joy to all people. The Savior, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem. Bethlehem means bread, house of bread. Ang mangluluwas na tao dito sa Bethlehem, house of bread, balay sa tinapay. It means nga ang Savior mo provide og spiritual food diya sa iyang balay. Sa iyang dapit sa Bethlehem. Bethlehem means house of bread. Balay nga naay tinapay. Balay nga di mo supply spiritual food para sa atong spiritual souls and spirit. Okay, let's see the next slide. So Luke chapter 2 verse 10 to 11. But the angel reassured them, don't be afraid. Kanahadlok mo itong mga shepherds. I will kadlok. I will bring you good news that will bring great joy to all people. Akong ihatag, isa lang makaayod sa pakita. Akong ihatag kaniyong maayong balita. Nga maghatag na kung kalipay sa kanang katawan. The Savior, yes, the Savior, pila ka magisiginan? The Savior, the Messiah, the Lord has been born today in Bethlehem, the city of David. David means beloved. Siyudad sa mga hinigugma na tao, ang mangluluwas, ang Mesiyas, ang Ginoo, diya sa balay sa tinapay. Diya sa siyudad sa mga hinigugma. Hallelujah! Praise God! City of David, beloved. So maayong balita nga ang maayong gasa sa kaluwasan nga maghatag pud og kaayuhan sa atong kalawasan. Ayuhon niya tagaantag kaluwasan ug tagaantag kaayuhan sa atong panglawas. Hallelujah. Kadumdum lagi ko ito na ko. Uwi ka siya. Mapahulay sa kuni. Gusto siya mukaon, pero na ay gababag tungkol sa balatian. Wanna take note of this. Kung unsay naa sa imong kunakuna, it will take effect. So kung imong fear, nakay hadlok sa pagkaon. Hello? Kinang nakay hadlok sa Ginoo. Aron na badaogon ka. Nakay pagtuo sa Ginoo, nakay kadlok sa Ginoo, nakay salig sa Ginoo, then ang tanan nimong mga struggles, mga pildi ug ikaw badaogon. Ingon ni Lord kang Asa, King Asa. Asa means great physician or physician siya. Because you trusted the physician than me, I will not heal you. Kaya nisalig man ka sa magtatambal mananambal. Wa ka nisalig na ko, di na ka maayos imong balatian. So si pasabot, kung ang atong pagsalig, ang atong pagtuunas medisina, forever ka mag-maintain sa imong tambal. Apan kung pagsalig nimo na si Ginoo, mag-undang ang imong pag-maintain sa imong tambal. Nga naman, Jesus is the great healer. Amen. Hallelujah. It's a matter of faith. So the faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang atong maintenance, atong pagsalig si Ginoo. Pwede ito mag-graduate, anak. It's a matter of your faith. So do not put your faith in medicine that will ruin, that will destroy your kidneys. Put your trust in the Lord that will heal your all body organs. Amen. Good ang effect sa tambal si Ginoo. Walay side effect. Good effect. The good news, the Savior, luwason ka sa palatian, luwason ka sa pagduha-duha, luwason ka sa imong pagkatalaw, luwason ka sa imong mga negatibo nga pagbati kuna-kuna. Wala Savior.
be. Amen. It's a matter of understanding and believing what the scripture says. It is with the shepherd na minaw sila kayo. And they will relay the message to the people so that the message will bring healing, deliverance, comfort, joy, and peace to all people. So to has been born today in Bethlehem, the city of David, house of bread sa syudad, sa mga hinigugma. Let's proceed to the next one. And you will recognize him, ingon ng angel, mainhan ninyo ang mga bata by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth lying in a manger. Muna di mainhan. So ato pa, we have to remember the instruction. We have to know and follow the instructions. Para dili mahimong kapildihan ang tanan o walay pulos ang tanan. Let's proceed to the next one. So in verse 13, they've heard a vast host of angels praising God. The shepherds, sila nakadungog sa bagang panon sa mga anghel. So wala ko natiwas na. Let's open the ESV on that. Luke chapter 2, verse 13, ESV. Wala na natiwas kay busy lagi ta. Imuog, bukid nun niya napalban ng mga schedules na to. Hallelujah. Ganoon niya, human, o panood to, malitbog na sa kay Thanksgiving dito. Ako nag-speak ko niya sa isa ka sa church na to, dito sa tourism house sa malitbog ko niya. So, abot mo na ka ng donut, basta magdahon mo, adiri na, di na, adiri. Dito na sa malitbog. Hello? Ato na natin sa basta hindi na, ato po silang tagaan po do, kuan, suporta. So, suddenly the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, okay, sa to, ang usa ka anghel, giubanan na sa ubang mga anghel. Oh, and suddenly there was with the angel, diha na anay kauban ang isa ka angel na nagpakita nila ni sa mga shepherds. The angel, a multitude of the heavenly host praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Ang mga shepherds, nakakita sa anghel, nakadungog nga ang mga anghel, nagdaig si Ginoo. They are blessed. Wala makita sa nagsini-sining libre. Sa usa ka kagabion, ngangit-ngit, mingaw, apan silang nalingaw. Amen! Hello! Diha, naghuman og sulti sa anghel, nga, ang maayong balita, na tao na ang mangluluwas na Savior, the Messiah, the Lord. Humagsulti ato sa anghel. Ni-join din ang pinakabaga ng mga anghel sa kalangitan. Nagdaig sila sa Ginoo. Nalipay sila sa pagkataos mangluluwas. Ini ang mga tao, nalipay ba? Nag-praising. Ito kaya ito naman ang gikap ko sa kita kong tohon. Nanghurog na kong tiin. And many times I've healed through praise and worship. If we believe there's power in praise and worship, there's really power in praise and worship. During the time that Paul and Silas were in prison, were chained, gigapos sila, piniriso sila, nag-ampos sila, nagday, ang tanan na nga bugto. Ang prisuhan ng mga portahan ng abrik. Nga naman, there's power in praising and there is power in prayer. When King Jehoshaphat, gisulong sila sa pila kaging karian. Surprise, gisulong sila. O sige, what? Frontliners, ang mga musicians. Because there is power in praising. So, the heavenly host, a multitude of the whole heavenly host praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Kana. Ang kalinaw, maana adtong gikahimutas Ginoo. So dili tanan tao makabaton og kalinaw. Kadto ra gikahimutas sila. Unsa kinsa man gikahimutas si Ginoo? Kadtong nagtagad ng mga lagad si Ginoo. Kadtong nagtagad sa pulong si Ginoo. Kadtong nagtagad sa presensya sa Ginoo. Kadtong gihidlaw sa presensya sa Ginoo. Kadtong gihidlaw sa gahom sa Ginoo. Peace on earth among those with whom He is pleased. Di walay kalinaw sa mga taong wala nakapahimuot sa Ginoo.
Dili ra ba na mapalit og butika? Dili ra ba na palit og millions? Bisag piso di ko na mapalit. Imo nang haguan nga magpakabana ka, priority nimo si Lord. Kay ang peace and joy di mapalit bisag kwartahan ka. Hello? Glory to God in the highest. Himaya sa Dios sa kaitasan. O kalinaw ni adtong nakapahimuot sa iya. Di kay magulo na ka. Hapit na Lord. Wa ko'y parta. Wa pagi manghatag na ko maragwa siya nagparimdam. Mag-posting ka mo na kong chikas. Kadungog-dungog na dahin ka. Ang Ginoo pang ngayon Amen. Kay daghan pa ako pa yung hatag ko nakapahimuot kaniya. Hello, di na nadyog ka, ganang tulog kay. O na to sibingan, pero pinag-aso-asos na kusina, humot na kayo nilang handa. Kita, wag yun, din tayo handa. Dili man na competition, di man na lupa. Amen. Hello? Ayaw ka ba lang ka? Kung wag kay paghanda sa New Year, handa mo kasing-kasing magpasalamat siya, muna yung nindot ng handa, di paabot sa Ginoo. Di ka handa ka magmahal. Lord, rapi po ka Lord. Silingan, pananangin. Ay, buki-buko na misbako. Labay-labay yung namin nila, pertinda ka na nilagi grocery. Ako, nas-misery. Sila nag-grocery, ako nas-misery. Ayog kasi na, ayog kasi lo, ayog pagka, diskurahe. Yan naman. Dili na, mo itanaw sa Ginoo ang handa. Amen. Yung kasing-kasing handa ba magpasalamat kay Lord? Amen. Hallelujah. Hello? Yun ay pagsapit eh. Nagloko na nagkasapon. Hila ko yung naglaway niya. Litso silinga. Humot na kay barbecue. Hello? Ayaw, apil-apil nila. Hello? Muna nga, kung gibag pa rin mo kasing-kasi ko na una, di nakagakasina, di nakagaka-apiktuhan. Your world is different. Your heart and mind belongs to the Lord. Peace among those with whom He is pleased. Bisag bulinaw ra imong panihapon, a new year, aba na kay kalinaw. Congratulations! Amen! Sa mga nagbarilis mo, sige maglalis ang ito, lagyan magsuka na lang mo sa barbecue stick. Ikaw. Hindi na takang dili na magpalit ang atong budget na shoot ka. Let's proceed to the next slide. 13. Last na? Okay. Okay, sa next verse. Verse 15. 15 sa Luke chapter 2. Okay, kanindot kini. We have 4 verse or 5 verse pa to. Para to complete to. Hallelujah, to complete this message. When the angels went away from them into heaven, diba, humagkanta nila, glory to God in the highest and peace among those whom He is pleased. Mura to ilang kanta. Dili isa ka whole song. A portion, but the revelation of the whole thing. Kompleto na. Human nagpanganta ang mga anghel na malik na tus langit. And the shepherds said to one another, let us go over to Bethlehem. So sinitabo, they heard the angels praising unto the Lord, and then matod pa sa pulong sa Ginoo. They saw the angels in Roman numeral number 6. They saw the angels return to heaven. Sila nakita napakita, sila nakita nga namalik sa langit ang mga anghel. Ipakita gid sila sa Ginoo. Grabe nga sinisini sa Ginoo. Una sa ato pa na mga visions. Na mga pagpadayag. Hello, ma-enjoy ka. Bisag ikaw ra isa, naas kagabion, naas kamingaw, apan ikaw nalingaw. Amen. Hello. Para sa ibang, luuyan ni Lord, mingaw na ningaw. Pero nalingaw ka, kaya naagihin mo ni Lord. Nagisulti ni Lord. Na-message si Lord. Muna yung sa weird kayo na sa postura.
Wa siya problema sa ko. Christmas ug New Year ako ra isa. Malingaw jud ko, lingaw na jud ko sige mag-istorya mo do. Lo, hindi ko Uy, ako, pero nila jud ko yan, Christmas ug New Year. I'm not like that. Because my joy is in the Lord. Kumuot lang joy maglag. Hala, bahala mo tiya. Amen. Amen. Hello. Kinanglan nga, naatay stability. Amen. Praise God. So the angels went away from them into heaven. And the shepherds said one to another, let us go to Bethlehem and see this thing that has happened. So they said to the shepherd, they said to each other, let's go to Bethlehem. May decision sila. Kung maglantaw sa mga palingaw ni Lord sa ilaha. Ingon sila, mga tutas Bethlehem. Ano sa to? Ganun mga to? Ito dito ang house of bread. At ito dito, kaya atong tinapay, balay sa tinapay, kay nakinangnan ta sa balay sa tinapay. Kay mo na atong kalipay. Amen! At tutas balay sa tinapay, kay maunay atong kalipay. Kalipay sa mga tao nga tandog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo imong gikalipay. Amen. Daud mura kag nakapaypay. Ipahanginan ka, ipa-refresh ka ni Lord. Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. Di decision sila, mga tuta. Wala na yun siya. Adi, okay na to, nakakita na ta. You seeing the angels, not enough. But seeing the Savior, meeting the Savior, is much more than anything. Hello, they said to each other, let us go. And then let's to the next verse. And they went with haste and found Mary and Joseph. In other version, they went hurriedly. Nagdali-dali din sila glakaw dili kay murag na kaigihan. Dali-dali gid sila. Paspas gid sila glakaw. Kibiyaan nila ilang mga karniro. Kay niadto sila sa shepherd of all souls. In the book of 1 Peter na zero na, Jesus is the shepherd of all souls. Siya ang magbalantay sa mga karniro. The chief shepherd of all shepherds of all sheep. So they went with haste, dali sa kadto. O nakita na sa Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, pagkakita nila, they made known the saying that had been told them concerning this child. So pagkabalo nila, pagkakita nila, ila dayon ipadayag sa tanan matud pa unsa ilang nakita. Lo, let's see the NLT on that. And the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. Kana siya. The shepherd, they hurried to the village and they saw Jesus and told everyone what the angel had said to them about this child. Ilang nakita si Jesus o ilang gisulti ang matag usa unsay nahitabo. So ang shepherds padaygan si Ginoo ipakita si Ginoo o ipadangat ang mensahe nga gihatag sa Ginoo. A direct message from the Lord para i-deliver sa mga tao. The shepherds told everyone what had happened and the angel had said, what the angel had said to them about this child. And next verse, katamahuman. All who heard the shepherd's story were astonished. Ang tanan nga nakadungog sa mga istorya sa mga shepherd, nanga-astonished sila, nangamangha sa Tagalog pa, nangahibulong sila. But Mary kept all these things in her heart and thought about them often. The shepherds, atod pa, sa diha nga ila nang nasulti ang mga mensahe. Ang mga tao na sultian nila, na-astonish. Wala sila katuog na ingato. Una, og sa kon pa, sila nananaog sini, girilay lang nila ang nahitabo. Di ba mo na karon?
Kita na to sa Facebook. Nga maunang Israel. Mura na pag nag-adto ta dito. Kay, gipakita man. So kung naay storytelling, mura gyapon og naka-adto ta. Hello, next verse. The shepherds went back to their flocks. Oh, ako man nila kita dito na na-receive nilang message. Nimalik din sila sa ilang mga karniro. Ang sige po nila pagbalik niya, glorifying and praising God for all they had heard and seen. Ano yung chat niya? Wala na end sa walay pulos. Ang ending, gidayag nilang Ginoo. Naghimaya sila sa Ginoo sa tanan, gimaya nilang Ginoo sa tanan nilang nadunggog o ilang nakita. They went back to their flocks, nibalik sila sa ilang mga karniro. So na mga panahon, kami mga alagad biyaan sa ang karniro, kay maadto sa mi mag-receive og message sa Ginoo para i-deliver ang message. Mubalik na po sa karniro. Kay ang karniro o magbalantay sa karniro, magkitaay or magbulagay. Magkitaay, dili sa makdo. Magduko-duko. Ito, adto sa Bethlehem, House of Bread. So, sa pasabot, ang mga simbahan, murag Bethlehem, House of Bread, na ay tinapay sa tinapay sa Ginoo. Spiritual bread. Gidalit. Pandipugon. Bakery ni Lord. Fast food ni Lord. Amen! Ingana ang atong gihimo para sa itong kalog espiritu. Inig Sunday. Sunday dining. Nangaunta og Domingo. Sa tingon ni Lord sa pag-ingon niya about sa tabernacle, I will meet you there, I will speak you there, and I will bless you there. Tulong buhat sa ilo kunatas balay. Ako makigtagbo ninyo, ako makig-istorya ninyo, ug ako magapanalangin kaninyo. Kung ato nang nadawat, it means nakakuha ka sa password ni Lord, nakasulod ka sa presensya. Nga mangulita nga bless, mga bulita nga busog, nangulitang malinawon, malipayon. Amen. Hello. Praise God. They went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. Ilang himaya ang Ginoo. Gidahit nilang Ginoo. Sa tanan nilang nadunggan o sa tanan na nakita, it was just as the angel had told them, sumala sa giingon sa anghel, ngadto kanila matud pa sa pulong sa Ginoo kay mauna ang dapat. So mga shepherds, maay magbalantay sa karnero na ay special visitation, na ay appearance sa hitabo, na ay message. Ug ang epekto ato sa daw epekto, nagdaig siya sa Ginoo, naghimaya sila. Gusto nila lingana gyapon atong buhaton. Daig ta sa Ginoo. Pagdaig si Ginoo, Christmas, New Year, pagdaig si Ginoo, di kay grabe tagay. Hello. Tapon, di ka carried wine, dili lang ka. Hallelujah. Ito, pagbalik sa mga shepherds, they glorify God, they praise God. Kaya malipay sila kung man itong buhaton. Shall we all stand up? Oh, glory to God. The shepherds are so favored by God. Itagaan sila nagpapursige because they were good shepherds. They were affectionate. They have a good heart. They can sacrifice. Sa gabi ni adto sila sa dapit. Ilang obey ang instruction sa angel. That we do not excuse time. We do not excuse our responsibility nga. Uy, mabantay man ko sa kanino nagbantay.